So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. So ang schedule natin ngayon ay Week 8 Friday. So Week 8 Friday. Okay. So babasahin ko na yung mga Bible verses natin dito. John 20:22. And when he had said this, he breathed into them and said to them, receive the Holy Spirit. 1 Corinthians 15:45. So also it is written, the first man Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. So ito yung dalawang verses natin. So yung una, John 20:22, ito yung katuparan ng pangako ng Panginoon na pagkatapos niyang maluwalhati, yon ay ang pagkatapos niyang mamatay at mabuhay na muli, siya ay naging spiritong nagbibigay buhay. Katulad ng sinabi sa 1 Corinthians 15:45, the last Adam became the life-giving spirit. At nung siya ay naging spiritong nagbibigay buhay, tinupad niya yung sinabi niya, no, na ang espiritu, pagkatapos niya maluwalhati, ay tatanggapin yung mga nagsisipagsampalataya sa kanya. Nagsisampalataya sa kanya. No, at nung gabi na yan, ng kanyang muling pagkabuhay, ay ihininga niya ang espiritu tungo sa kanya mga mananampalataya. Siyempre, ang una ay ang kanyang mga disipulo at tinanggap nila ang espiritu tungo sa kanilang kalooban at sila ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. The Lord's breathing of the Holy Spirit into the disciples was the fulfillment of His promise of the Holy Spirit as the Comforter. So ito rin yung pinangako niya na ipapadala niya yung mang-aaliw na walang iba kung hindi ang Espiritu. No? At ito ay ibinigay niya sa pamamagitan ng paghinga tungo sa kanila. Tinanggap nila ang Espiritu. At ang Espiritu ay ang mang-aaliw na pinangako ng Panginoon. This fulfillment differs from the one in Acts 2:14, which was the fulfillment of the Father's promise in Luke 24:49. In Acts 2, the Spirit as a rushing, violent wind came as power upon the disciples for their work. Here, the Spirit as breath was breathed as life into the disciples for their life. By breathing the Spirit into the disciples, the Lord imparted Himself into them as life and everything. Yung isa kasing, pagtanggap nila ng Espiritu, yun ay nangyari dun sa Acts 2. Di ba? So iba yun. Sinabi doon na yung Espiritu ay rushing, like mighty wind. Power yun, yung Spirit na yun. Kaya madalas sinasabi natin sa ministeryo, ito ay power. No? Pang-economical yung tinanggap nila. Pero mas nauna yung ang Espiritu ay ihininga niya sa kanila upang sila ay magkaroon ng buhay. No? Kanina yung binasa natin, ito ay hininga. At ito ay Espiritu na pumasok sa kanila upang taglayin nila ang buhay at ang lahat-lahat na may kinalaman sa buhay. Tapos yung isa naman, iba naman yun. Yun naman yung dumating naman yung Espiritu. No, na may kapangyarihan siya. Para siyang rushing, mighty wind. No, isang rumaragasang hangin na dumating ng panahon na yon. So yan ay for power, for service, for work yun. Ito naman, hininga, no, para sa buhay. Amen. The Lord is the Word, and the Word is the eternal God. In the Gospel of John, the Word passed through a long process and eventually became the breath, the pneuma, that He might get into the believers. Amen. So yun yung sinasabi natin, no, na Espiritong naibunga sa pamamagitan ng proseso. Di ba? Unang-una sabi diyan, yung Diyos ay salita. No? Tapos itong salita na Diyos,
o siya ang Diyos na walang hanggan, doon sa Gospel ni John, siya yung word na dumaan sa isang process. Kalaunan, mula sa prosesong ito, siya ay naging hininga, naging pneuma, no? At siya ay pumasok sa mga believer. Ito yung Espiritong nagbibigay buhay na pinangako niya na tatanggapin ng mga mananampalataya sa Kanya. For the accomplishment of God's eternal purpose, He took 2 steps. First, He took the step of incarnation to become a man in the flesh, to be the Lamb of God, to accomplish redemption for men, to declare God to men, and to manifest the Father to His believers. So binanggit dito yung 2 steps o proseso, no, na isinagawa upang maibunga ang Espiritu. 2 steps. So yung una, ito yung pagsasakatawang tao ng Diyos. No? Kinuha niya ang anyo ng laman. At mula dito, may 2 bagay na na-accomplish siya. So yung una, siya ay naging kordero para sa pagsasagawa ng katubusan. At sa pamamagitan din ng pagsasakatawang tao, naihayag niya ang Diyos sa tao. Kaya yun yung dakilang 2 bagay na naisagawa doon sa proseso ng pagiging tao. Amen. Second, so yung pangalawa, He took the step of death and resurrection to be transfigured into the Spirit that He might impart Himself into His believers as their life and their everything, and that He might bring forth many sons of God, His many brothers, for the building of His body, the church, the habitation of God, to express the triune God for eternity. Amen. So yung una, yung pagsasakatawang tao. Yun yung unang steps. Nagkaroon ng redemption at naihayag ang Diyos sa tao. Yung pangalawa naman, ito naman ay isinagawa sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na muli. No? At dito pumasok ang anyo ng Espiritu. Siya ay nagbagong anyo. Siya ay naging Espiritu. At ang Espiritu naman ay upang ibahagi niya ang kanyang sarili tungo sa mga mananampalataya bilang buhay nila at lahat-lahat. At sa pamamagitan din ng Espiritu na ito, maisilang ang maraming mga anak ng Diyos. Ang maraming mga kapatid ni Kristo. At ito ay para sa pagtatayo ng katawan ni Kristo na walang iba kundi ang Ecclesia, ang tahanan ng Diyos, no, at ang kahayagan ng tres-unong Diyos hanggang sa walang hanggan. So, yung proseso, yung 2 proseso, nagdala ng mga resulta. So, meron sila mga resulta. So, yung una, ulitin ko, nagkaroon ng redemption. Kasi yung nagkatawang tao siya, naging kordero siya ng Diyos. No? At namatay para sa katubusan. No? At ito rin ay nagdala ng kahayagan ng Diyos sa tao. Yung pangalawa naman, ito naman ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. At dahil diyan, siya naman ay napasukdol at naging Espiritu. No? At bilang Espiritu, pumasok siya tungo sa kanyang mga believers. No? At sa pamamagitan nito, ang mga believers ay naisilang, naging marami mga anak ng Diyos, no? At sila ay naitayo bilang Ecclesia, ang tahanan ng buhay na Diyos. No? At ito ay magkakaroon ng kahayagan sa Diyos hanggang sa walang hanggan. So yan yung mga dakilang work na kailangan makita natin at maintindihan natin. Originally, He was the eternal Word. Through His incarnation, He then became flesh to accomplish God's redemption. And through His death and resurrection, He became the Spirit to be everything and to do everything for the completion of God's building. So, ayan na. So, yung 2 proseso na yon, kumpleto na ang work ng Panginoon nung siya ay dumating sa lupa.
Nang ibig sabihin, ang kanyang pagdating sa lupa, pagsasakatawang tao, ay upang gumawa ng dalawang gawain. No, yun yung kamatayan at pagkabuhay na muli. No, pagkatapos ng proseso ng kamatayan niya at pagkabuhay na muli, narating niya yung yugto na kung saan siya ay naging espiritu, no, at isinagawa niya ang pagtatayo ng Diyos. Kaya ibig sabihin, lahat ng ito ay tungo sa walang hanggang layunin ng Diyos. Yung buong plano, layunin, ekonomiya ng Diyos na isagawa sa pamamagitan ng dalawang proseso na ito, kamatayan at pagkabuhay na muli. Kaya mapapansin niyo nung nandito pa ang Panginoon sa lupa, ito yung laman ng puso niya, no, na maisagawa yung kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Ano siya ay bago mamatay, at nung mamamatay na siya, doon dineclare niya, it is finished. Tapos na, kumpleto na ang layunin ng kanyang pagdating sa lupa. No? Namatay at nabuhay na muli. So nung bago siya mamatay, dineclare niya, it is finished. Kasi sure naman yung resurrection niya. Nung namatay siya, ano susunod doon? Mare-resurrect na siya. Kaya it is finished. Tapos na. Amen. In John 20:22, the Spirit as the breath was breathed as life into the disciples for their life. By breathing the Spirit into the disciples, the Lord imparted Himself as life and everything into them. That's all that He had spoken in chapters 14 through 16 was fulfilled. Amen. So, lahat ng mga sinabi niya, pinangako niya nung buhay pa siya. Nangyari lahat. Di ba? Yung sinabi niya, ibibigay ko sa inyo ang mga aliw. Sinabi niya, yung espiritu na tatanggapin ng mga mananampalataya at tungkol do sa ilog ng mga tubig ng buhay, mga ilog ng tubig ng buhay na dadaloy sa kanila. No, lahat ng ito ay binanggit niya bago siya namatay at nabuhay na muli at naisakatuparan niya, na kumpleto niya. No, lahat natupad. Tapos tayo mga mananampalataya na dating nawala, natisod, no, at nalugmok, no, wala nang kaluwalhatian, walang katwiran, walang kabanalan, na ihiwalay mula sa punong kahoy ng buhay, na ilagay sa isang sitwasyon, nakalunos-lunos, ay muling na ibalik, na recover tayo. Kung ano yung nawala sa atin, naibalik uli, tayo naibalik uli tungo sa Diyos, naipagkasundo uli sa Diyos, napatawad, nalinisan, tumanggap ng buhay, naging mga anak ng Diyos, nakapasok sa kabanal-banalan, nakakalapit sa trono ng biyaya. No, wala nang problema. Di ba? Lahat ng ito ay inayos ng Panginoon, no, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, at naging espiritu. Amen. So ano lang ginawa natin? Nanampalataya. So yun lang ang ginawa natin. At syempre, magpapatuloy sa buhay eklesiya, magpapatuloy sa salamuha sa Panginoon, magpapatuloy sa pagdulog sa salita ng Panginoon hanggang sa mata mo natin yung pagiging mature. No? At kung tayo ay pagpapalain, maging mga mandaraig. No? At kung nangyari yan, maging mga kasamang hari ng Panginoon para tanggapin ang darating na kaharian bilang gantimpala. So, isipin natin kung wala ang spirit ang Panginoon na naging na namatay at nabuhay na muli, edi wala ang espiritu ngayon. Pag wala ang espiritu ngayon, wala tayong mararating. No? At walang mga pagpapala na maibabahagi sa atin. No? Kaya makita natin ang tindi ng espiritong naibunga sa panahon ng bagong tipan. O ito, as falling into the ground to die,
and growing out of the ground transforms the grain of wheat into another form. One that is new and living, so the death and resurrection of the Lord transfigured him from the flesh into the spirit. As the last Adam in the flesh, through the process of death and resurrection, he became a life-giving spirit. And he is the embodiment of the Father, so the Spirit is the realization, the reality of Him. Amen. So ano yung sinabi rito? Siya inihambing sa isang butil ng trigo. Na kung saan yung butil ng trigo ay nahulog sa lupa. Ibig sabihin, yung butil ay namatay. Pero sa kanyang pagkahulog sa lupa, siya ay sumibol. Di ba? Siya ay sumibol. Nagkaroon ng buhay. Nakapasok siya sa isang bagong anyo. Isang bago at buhay na anyo. Na kung saan siya ay merong pagbunga. At naibunga niya ang marami mga binhi na walang iba kung hindi ang mga believers. So ang nakita natin dyan ay death and resurrection. Kamatayan at pagkabuhay na muli. Yung binhi na nahulog, namatay. At yung binhi na umahon mula sa lupa para nabuhay, na tumubo, sumibol, yan ay pagkabuhay na muli. Amen. At dahil dyan, ang Panginoon na naging laman, ay naging espiritu na nagbibigay ng buhay. No? At sa kanyang pagiging espiritu, naibunga niya ang marami mga believers. Kaya dito makikita natin yung proseso ng tres unong Diyos. Diba? So yung anak, siya yung pagsasakatawan ng ama. Ang ama ay naisakatawan sa kanya. Tapos yung anak, sa pamamagitan ng kanyang prosesong dinaanan, siya ay naging espiritu at naging pagkatanto at realidad niya yung espiritu. Mula sa espiritu, siya ay naging natatanto at naging realidad tungo sa mga mananampalataya. Kaya diyan makikita natin yung proseso ng tres unong Diyos. Amen. So ngayon, ano na siya? Espiritu. Espiritong nagbibigay buhay at lahat ng mga titulo ng espiritu sa bagong tipan. O ito, bilang espiritu, ano ang kaya niyang gawin sa atin? So, tatagalugin ko na lang to. Bilang espiritu, naihinga niya ang kanyang sarili tungo sa kanyang mga disipulo. So, bilang espiritu, nagawa niya yan. Naihinga niya yung sarili niya tungo sa mga disipulo. At sa pagiging espiritu niya, siya ay natanggap ng kanyang mga mananampalataya. Dahil sa pagiging espiritu niya, natanggap siya ng kanyang mga mananampalataya at siya ay idinadaloy mula sa kaibuturan nila bilang mga ilog ng tubig ng buhay. Amen. Tapos sabi niya, sa pamamagitan ng espiritu, ito ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, siya ay nakabalik sa kanyang mga disipulo, pumasok siya sa kanyang mga disipulo bilang mang-aaliw, at siya ay nagsimulang manahan sa kanila. At yan ay naisagawa sa kanyang pagiging espiritu. Ito pa. Sa kanyang pagiging espiritu, siya ay nanahan sa kanyang mga disipulo at nagawa niya na yung mga disipulo niya ay manahan sa kanya. Nagkaroon ng pananahanan sa isa't isa. Amen. Ito pa. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging espiritu, na isagawa niya na siya ay buong ang kanyang mga disipulo ay magkaroon ng buong pagkatanto sa kanya. Ibig sabihin, nakilala siya ng mga disipulo niya sa pamamagitan ng kanyang pagiging espiritu. Ito pa.
At sa pamamagitan ng kanyang pagiging espiritu, siya ay dumating upang makipagpulong sa kanyang mga kapatid, nawa na siyang naging eklesiya, upang dito ay ihayag nila ang pangalan ng Ama sa gitna nila at mapuri nila ang Ama sa gitna nila. Kaya nagawa din yan. Kasi yan ay isang propesiya na sinabi ng Panginoon, sa gitna ng kapulungan, pupurihin nila yung Ama. Kailan natupad yan? Nung siya ay naging espiritu, na dumating siya, no? At nakiisa siya sa kanyang mga disipulo, at kasama siya, pumupuri sila sa Ama, sumasamba sila sa Ama. At madalas, yan ay nangyayari sa Lord's Table Meeting. Di ba yung unang part natin? No? At hanggang sa huling part, tayo ay sumasamba sa Ama. Sa panahon ng ating pagsamba sa Ama, alam niyo ba kung sino kasama natin dyan? Ang Panginoong Jesus. Pero hindi natin siya nakikita kasi siya ay espiritu. No? Kaya sabi niya, sa gitna ng congregation, pupurihin kita. No? Sinong pumupuri sa kanya? Tayo. At habang pumupuri tayo sa kanya, siya ay kasama nating pumupuri. Kaya katuparan niya nung propesiya na kung saan sa gitna ng congregation, pupurihin ng anak ang Ama. Amen. At yan ay naisagawa sa pamamagitan ng Espiritu. O ito pa. Sa pamamagitan ng Espiritu, pwede niyang isugo ang kanyang mga disipulo, no? At ito pa rin ang kanyang mga atas. Okay? At sa panahon na yan, siya mismo ay naging buhay nila at naging lahat-lahat sa kanila, no? At sila rin ay mga taong naisugo ng Ama. Amen. So, yun yung mga naisagawa dahil siya ay espiritu na ngayon. Lahat ito hindi maisasagawa kung hindi siya naging espiritu. Amen. Hence, the disciples are qualified to present him with his authority in the fellowship of his body for the carrying out of his commission. Amen. Okay. So, anong meron ngayon? Salamuhan ng Espiritu sa gitna ng eklesiya na walang iba kung hindi ang katawan ni Kristo. No? Nang ibig sabihin, paano ba natin sinasagawa ang buhay eklesiya? Ito ay sa pamamagitan ng salamuha. Anong klaseng salamuha yan? Yan ay ang salamuha ng Espiritu. Kasi kung walang Espiritu, walang salamuha. Paano tayo papasok sa salamuha kung walang Espiritu? Ang salamuha kasi ay daloy. Saan tayo dadaloy kung walang Espiritu? Yung Espiritu ang nagpapadaloy ng buhay natin sa pamamagitan ng salamuha ng buhay. So kung walang Espiritu, hindi natin maisasagawa ang buhay eklesiya na siyang salamuha ng katawan. Amen. So lahat ng ito ay mga pagsasagawa na isinagawa, naging posible, na naging practical dahil sa Espiritu na naibunga sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Kasi kung walang Espiritu, lahat ng bagay hindi magiging practical. Kung walang Espiritu, walang maia-apply ng mga salita na binanggit sa Biblia. Kung walang Espiritu, walang karanasan. No? Kung walang Espiritu, lahat ng bagay ay objektibo lamang. No? At dahil sa Espiritu, ang mga bagay ay naging subjektibo sa panahon natin ngayon. Sapagat ang Espiritu ay daloy. No? Ang application ng lahat ng sinagawa ng Panginoon ay sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu, dinala niya ang realidad ng lahat ng bagay tungo sa atin ngayon. Amen. Kaya, praise the Lord sa Espiritu. Amen. Salamat Panginoon sa iyong proseso ng pagkakatawang tao na kung saan ikaw ay dumaan sa dalawang malaking hakbangin. Ito ay ang iyong kamatayan at pagkabuhay na muli. Sa pamamagitan ng iyong pagkabuhay na muli,
Ikaw ay naging espiritu. Salamat bilang espiritu. Ginawa mo at isinakatuparan ang lahat ng plano ng Diyos, ang lahat ng mga mithiin ng Diyos. At sa ngayon, maging ang lahat ng mga pag-aatas na binigay mo sa amin ay naisasagawa sa pamamagitan ng espiritong nagbibigay buhay. Salamat, Panginoon. Ikaw ay naging subjektibo sa amin, applicable, no? At ang isa na naging karanasan namin at pagtatamasa namin. Amen. Amen.